ginawa nating activity simula nung Monday. Paki-submit na po if ever kaya nang isubmit yung inyong mga data and documents. Paki-submit na po kay Engineer Yang and hanggang Friday next week. Okay. Sige po, pag hindi po kaya, paki-submit po siya hanggang Friday next week. Hanggang dun lang po yun. Opo. Hanggang dun lang ang ating deadline of submission ng ating mga datas and documents. Okay? So I believe we can start na. Nandito na po lahat ng ating mga kasama. Okay. So once again, good morning po and welcome po sa ating third and last day ng ating 3-day seminar. Of course, kasama ang Local Council for the Protection of Children. Ito pa rin ay handog ni Mayora Menchi Abalos at ang pamahalaan ng Lungsod ng Mandaluyong. Katuwang ang Mandaluyong Council for the Protection of Children. Bago tayo magsimula mga kaibigan, pwede ba palakpakan muna natin ang ating mga sarili? Dahil tayo ay nag-survive ng 3 days dito sa Royce Hotel. Talagang in-enjoy natin ang ating stay. And of course mga kaibigan, para naman ipakilala sa inyo ang ating speaker of the day. Mga kaibigan, he is the President and CEO of JLCG Creative and Digital Solutions, is a seasoned and multi-awarded 3D and computer graphic artist based in Manila. He's been active in the digital industry for over 20 years, starting as a graphic artist in 2002. He later moved on to 3D animation in 2007 and became a VFX artist for a TV series in 2008. He then immersed himself in digital advertising and now a highly sought-after director and digital strategist, winning numerous awards in international competition. In addition to his thriving career, he's also contributed to digital arts community as an educator. He has taught at the De La Salle College of St. Benilde under the Space Program and Multimedia Arts from 2010 up to 2019 and continues to promote the growth of the digital arts industry by organizing workshops across the Philippines from 2011 up to present. He's also a certified TESTA NC3 validator, an Autodesk approved instructor, and has authored a 3D animation learning material with certificate of copyright registration number 82201-01024. And he has been part of the World Class projects recognized and awarded internationally and has served as the Philippine delegate to prestigious international and film festivals in Annecy, France. He is an active member of multi-awarded Philippine Chamber of Commerce and Industry in Quezon City, a proud Rotarian from San Francisco del Monte, Quezon City, and an active mentor of the Go Negosyo 3M on Wheels, and a renowned innovator and integrator who was able to build a reputable name in providing innovations and solutions in both private and public sectors for over 2 decades. Ladies and gentlemen, mga kaibigan, ang ating speaker of the day, palakpakan natin, Mr. Jet Legaspi, sir. Good morning. Good morning. Thank you, Direk, for that introduction. And first is, I would like to thank Sir Marvin din for inviting me here. No, this is the first time na magtatalk ako sa Mandaluyong. Okay. Nung in-invite ako, first dapat limited yung time ko pala. Try ko i-compress kasi mahaba yung topic natin today. Nung in-invite ako, tinatry ko, sabi ko, paano ako magpapasok? Kasi children daw, about children yung topic nyo. So sakto, nung nireview ko kanina, sa goal 4 nyo, kasama din yung responsive, inclusive, and participatory and representative in decision-making among children. Based doon sa decision. Sakto-sakto to doon sa presentation ko. Although hindi siya children, pero kasama yung youth and future of Mandaleños and actually papunta na rin sa Pilipinas. So, again, during the discussion nung last month with Sir Marvin, when they approached me, so they would like to come up with a new campaign for Mandaluyong City. So, pansin nyo naman, during the last election, nagbago talaga ang shifting ng mga preference ng mga tao.
ng mga voters, and also sa social media, napapansin nyo na talaga na mas lamang talaga ang youth ngayon. Ano? Papakita ko sa inyo yung mga facts kung bakit ganon yung youth natin at makakatulong din sa inyo sa mga departments and sa mga advocacies na ginagawa natin, especially sa Mandaluyong. Ano? So, nung pinresent ko, sabi ko kay Sir Marvin, so it's time to, sabi nga nila, they need the new face of Mandaluyong. So, nagtingin ako ng concept, so sabi ko, naisip ko, sabi ko, siyempre, first generation si former Mayor Ben, no? Second si, sabi ko, papunta na kay Consi Charis, no? So sabi ko, why not come up with a version 3 na magiging face? So, ang niren ko is the Mandaluyong version 3, sulong Gen X, Y, and Z. Para po doon sa mga seniors, and next, huwag po kayong magtatampo. Papakita ko po kung bakit X, Y, Z. Pero part pa rin po tayo yan. So again, next slide please. So again, for that, bigyan ko lang kayo ng short no. So I've been active in the creative and digital industry for 23 years na rin, from graphics. I did some projects with Disney under Mickey Mouse Club series. Actually, nag-start kasi ako as technical director, meaning I do programming nung time na yun. Hanggang sa napunta ako sa creative na decision, creative and directing, kasama na doon, multimedia, visual effects, nakahawak na rin ako, ABS-CBN, GMA, naging part na ako dyan, yung Immortal, yung nakikita niyo yung mga wolf-wolf, yun sila John Lloyd, kami yung naglalagay ng apoy doon. So, kung makikita niyo dito, tumatalon-talon ako doon sa mga industries na yun. Pero, ang pinaka-common lang naman dyan lahat, umiikot dyan sa creative and digital, no? Hindi ko in-expect na ma-experience ko yung mga yan. Pero yun kasi yung based sa experience ko, yun yun doon nag-i-evolve yung creative and digital and communication industry din. So, okay, next slide please. Okay, yung company ko, what we do is, we're into creative and digital solutions. Before we started out as an animation workshop company, kasi unplanned yung business na yun. No? So nagtuturo ako sa Pinil, nakita ko, ang taas pala ng demand. So nakakuha ko ng mga invitations all over the Philippines to conduct series of multimedia workshops na yun. Hanggang sa pinormalize ko siya. Tapos nung habang tumatakbo siya, nag-iiba yung demands ng client. So ako personally, sobrang passionate ako when it comes to problem solving. Hindi ako nalilimit sa tools na meron tayo. So nakita ko, kung ano yung needs ng client, tinatry ko i-provide based sa capabilities ko, whether technically or creative side, hanggang sa nag-evolve siya as solutions provider. No? From government to private sectors, to organizations, nakatrabaho na rin po namin. Kaya when we provide solutions for our client, we make sure na holistic yung approach, na matatap yung each sector. So when it comes to campaign, talaga sabi ko nga, pag ako nagtotalk, lubog ako kahit class D level yan. Pag yung isang client ko na isang politician sa Quezon City, pag lumubog siya, lulubog talaga ako kasi I need to understand kung ano yung mga perspective ng mga client and target market din, and yung kailangan natin ma-communicate o target doon sa information na ginagawa natin. So, bumababa ako doon, pag may mga, si Business World, one of our almost 9 years na rin namin yung client, pag level ng business sector, papasok naman ako, ibang klaseng messaging naman yon. So yun, hindi ko pinalanan lahat. Again, sabi ko nga, sobrang passionate lang pag may lumapit sa akin, okay, paano natin gagawin to sa kanilang client? Kumbaga open ako sa mga different perspective na yon, kasi part yun para matuto tayo doon sa mga communications o form of communications na gagawin natin. So, ayan, since 2000 yun, halo-halo na. One of our, yung isang city na matagal na rin namin kliyente is Quezon City na rin. So, again, next slide please. Okay, when it comes to workshops, before I used to conduct all over the Philippines and local international clients. Technically, but to simplify, we are multidisciplinary in the field of creative and digital solutions, from video, photo, 3D, events management, to programming, mobile application, etc. So, okay, next slide. Yun, so what is Mandaluyong version 3 sulong Gen XYZ? Okay, next slide. Ito yung mga challenges na nakikita natin po ngayon. Lahat naman nakaramdam ng challenges to connect with younger audience.
Meron ba? Meron, di ba? Parang sabi nga doon sa mga work environment, walang tumatagal na Gen Z. No? Sa perspective nila, di ba? Walang tumatagal eh. Okay? So next is yung clamor for yung constant change. Nararamdaman po natin. Alam nyo naman yung AI ngayon. Dati, 2 years ago, wala, ang pangit. Ngayon, in span of 1 year, kita nyo yung lumalabas. Ang challenge ngayon, hindi para alam ng iba paano mag-dissect kung ano yung AI at hindi. Kaya pwede mabiktima, di ba? Tapos yung form of consumption na gusto ng content ng isang tao, nagbabago din. Dati photo-photo lang, di ba? Ngayon, heavy on video, reels. Okay? The next is, yung objectives natin is how we connect the change para doon sa mga new faces, which yun yung Gen Z, and yung bridging the gap between the old and new generations. Okay? Next slide. So first is, let's define muna yung mga generations. Okay? Baby boomer, meron po ba dito baby boomer? O Gen Z yata lahat yata na natin dito, no? Gen Z. Baby boomer. Diba? Ito yung mga resilient na tao. Diba? 1946 to 1964. After the war. Diba? Ayan. Tayo mga nakasurvive, diba? Sa mga post-war, yung mga redevelopment, restructuring, diba? Kaya matagal, nababansin mo dito yung generation, medyo matagal, 20 years eh. But that's because after the war siya. The next is Gen X. Gen X. 1965 to 1980. Okay? May question agad? Kasama siya. Port. Gen X. Okay. So again, Gen X, born between, kasi meron pa pong, kasi di ba, parang 5 years ago, sinasabi nila, yung millennials na yan eh. Ngayon, nagkagulo na. Gen Z na pala ngayon. Yung iba nag-a-adjust pa sa term millennials. Matanda na po millennials. Ako po yun, 44 years old na ako eh. Millennials. Akala nyo nag-a-adjust kasi napaghulihan dun sa pag-identify ng generations, ano? So, ako, nagpo-follow ako under millennial. Ako po yung pinakamatandang millennial, 1981 to 1996. Ang Gen Z po, ito siya. Hindi po siya yung batang naglalakad pa sa kalye. Actually, nasa workforce na po itong mga to. Ang pinakamatanda kong Gen Z is roughly nasa 28 years old. Kumbaga ito, may pamilya na rin to. Pumapasok na siya dun sa pagpapamilya. At may anak na rin, na-covered nung kanina, yung topic nyo, na for 2 days, which is yung child. So, okay, ito na po yung generations natin. At kailangan po natin intindihin to. Otherwise, hindi po nag-a-apply o hindi magiging effective kung ano yung way or approach natin na ginagawa. So whether sa project or pag-communicate. Lalo na po nasa public service po tayo. Napaka-importante. Diba? Okay, next slide. So, why do we need to focus with Gen X, Y, and Z? Hindi naman natin dinidiscredit yung mga, of course, yung mga generation na full of wisdom, di ba? Ayan po yung term nila doon. Huwag gagamit ng older generation. Full of wisdom po dapat ang term natin. Kasi makaka-offend tayo, baka makancel tayo. Di ba? Okay. Gen X, Y, Z, because right now, they are the movers and doers. Tama po ba? Tayo po, tama, we need to admit naman kasi na after we reach the certain ano natin, we need to transfer the knowledge. We need to equip the next generation. Kasi wala naman pong way eh. Diba? Alas, wala tayong pakialam, okay lang. Pero hindi po ganun. Lalo na po na sa government tayo. Sayang naman ang pinaghirapan natin, di ba? So, ito po yung focus natin. Kaya it rhymes with Mandaluyong version 3, sulong Gen X, Y, and Z. So, okay, next slide. Ito po ang numero na hindi magsisinungaling. Actually,
late na po yung census because chinek namin sa Mandaluyong, kasi lahat year 2020 pa. Pero if you're going to check yung other sources, ang average median age right now is 26 years old. So meaning, kalahati ng population pababa is nasa 26. Yan po yun. Sila yung mga active. And yung men po natin, 25.8 years old, and women is 27.1 years old. So tama po ba? Wala tayong ibang way kundi makipag-communicate with them. Otherwise, ang laki ng gap. Papakita ko ano yung gap na yun later on. So ito po again, malinaw. 26 years old, average median age. So dapat yung mindset natin, dapat nakaka-adapt at nakaka-connect sa kanila. Tama po? Okay. Next. Problema. Of course, may values na problema, no? Pero hindi na muna tayo pupunta doon. Doon muna tayo sa voting preference. Lahat naman po nagulat siguro nung last election. Hindi naging totoo yung SWS. May pumasok na mataas. Because that's the power of youth. Pag challenge nyo sila, may patutunayan sila. Ayun ang realidad doon. Challenge sila eh. May patutunayan sila. Okay? Differentiate natin. So voting preference, ramdam po yan. Even yung mga expert, hindi na nila ma-identify. Wala nga sila studies eh. Sinasabi na lang eh. Yung power of youth. Ito yung mga revenge, kumbaga. Diba? 2022, hindi nangyari binot. Teka, magpa-register na nga kami sa Comelec. Kasi ito po yung mga tamad pumila. Pero dahil may gustong patunayan, gusto nila maramdaman sila eh. Nag-register at bumoto. Okay? At nararamdaman nyo po yan, yung mga may anak. Hindi nyo na ma-convince kung sino gusto nyo iboto. Tama po ba? Yes. Malamang tama niya, di ba? Kasi may hindi na po uubra yung sumunod ka na lang. Bibigyan po kayo ng facts niyan. At pag pinax ka, ay naku, dami mo sinasabi. Hindi po pwedeng ganon. Kasi mataas yung chance nila. Mataas yung equip sila. Tandaan nyo, digital natives. Equip sila with knowledge. At sasabihin nila sa inyo, hindi po ako nangangatwiran. Nagsasabi lang ako ng totoo. Eh syempre, medyo may gap na tayo eh. Kasi parang ayoko na intindihin yan. Ano? So next. Soft skills versus hard skills. Ito ang isang problema ngayon. Karamihan ng mga generations na full of wisdom. Hold on. Wala ko sinabing ganun full of wisdom. Equip po tayo with soft skills. Unawain, marunong tayo ng tamang decision making, di ba? Kasi yun yung strong foundation natin. Compared doon sa mga generations ngayon, sila naman yung mataas sa hard skills. Marunong sa computer literacy, digital literacy, kung ano-ano pang tools yan. Pero mahina sila, we studied po talaga dyan, mahina sila sa soft skills, decision making. Mahirap yan pag sa pagiging team player, hindi po sila basta-basta kasi sanay sila maging independent. Diba? Okay. And lack of empathy. Pag-uunawa, yung emotional quotient sa bawat isa. Kasi kanya-kanya, baka naman kayo iba kami. So wala nag-i-initiate. Ano bang meron sa inyo? At naiintindihan niyo ba anong meron din sa amin? Wala pang ganun. Di ba? Wala pang ganun. Bihira kung meron. Okay. So, yan yung problem natin. Magiging specific lang ako. Napakalawak po kasi ng pag-uusapan natin when it comes to generations. So, next slide please. Understanding generation isn't about stereotyping na hindi kayo ganyan, ganito kami noon, iba pa rin kami, ibang 90s, may ganyan-ganyan online, no? It's about empathy. Adapting your approach and bridging gaps for better communication and collaboration. Sabi ko nga what if we can bridge kung anong kakulangan ng generation which are soft skills at yung generation naman na wala tayo, turuan mo nga kami, paano ba yung tools na yan? Di ba mai-empower natin yung bawat isa Diba? Okay, next.
Challenges, understanding each generation and yung mga biases. Yun na, paulit-ulit ako eh, di ba? Iba kami noon, iba kami ngayon. Ano-ano nga ba yung mga yan? Sige. Other Gen Zs, ito na. Versus Gen Z. Kumbaga sa tone, sorry, I need to use the reference. Kaya alam, sino nakakano dyan kay Ghost Fighter, di ba? Simula na ang laban. Yung mga ganyan. Simula na ang laban, di ba? Tapusin. Wala pa, simulan mo lang tapusin kagad. Di ba? Nakaka-connect eh, di ba? Iba yung language pag Gen Z eh. Ay, pag millennials. So, simulan natin ang laban. I just use these photos kasi po, ang generation ngayon, heavy on meme. Ang preferred nila, wag po tayo maglagay ng formal basta-basta. Kasi yung iba, depende sa target audience. Kung gusto nila meme, mag-meme po kayo. Kung makaka-connect kayo. Hindi po applicable lang lahat yung formal yung approach natin. So, ginamit lang natin yan. So, sige, ano na yung, ano yung mga hirit ng mga generations full of wisdom sa mga kabataan ngayon? Siguro, meron po ba sample dito? Yung totoo yung honest yung galit nyo. Kayo ganyan, bla bla. Ma'am, ano mga hinihirit natin sa mga kabataan ngayon? Kakasel po kababa ang grade mo. Tama yan. Ma'am, may sample ako, kakasel. Ako, nahiritan ako ng nanay ko dati. Kasi wala pa siya, kaka-computer mo yan. Di ba? Nahiritan din ako ng ganon. Anyone? May dagdag po ba tayo? Puyat pa more. Yan. Hindi kami marunong sumagot. Like kayo, ma-reason out kayo. Yes. Kumbaga bastos. Ayun po, diretsoy na natin. Bastos kayo Pasagot-sagot ka. Hindi, dapat chance natin to, mga generations full of wisdom. O yung younger audience naman. Kakapuyat mo yan. O kakapuyat. Hindi, ikaw ba yung sinasabi mo ba sarili mo o sa nanay mo yan? So yung set mo na rin ng nanay mo? Sa nanay mo na rin. So naka-adapt na sa technology yung nanay mo. Kaka-tiktok mo yan, nanay. Ganon ba yun? Di ba? So yun, malamang tinuruan mo, no? Yung nanay mo. Cellphone. Ano ba? Wait lang, daming wait lang, Hindi nakasama dyan yung anong ulam. Ganon. Wala? Ito, isa-isayin natin. Sige, next slide. Okay, balikan muna. Tumali. So ito yung other Gen Z's karamihan. I'm not saying na general siya, Walang respeto ang mga kabataan ngayon. Tama po ba? Yes. Yes, di ba? Bastos. Di ba? Nung panahon namin, hindi kami ganyan. Di ba? Kaka-cellphone mo yan. Tama yung sinabi nun. Pero alam nyo ba, sabi ko nga, kaya ako naglagay na asirit, nahiritan ako ng nanay ko niyan. Ay, adik ako sa games ng bata ko So may family computer kami, mga batang 90s dito Mahilig ako, bumababa yung grade ko pag hindi ako nakakapaglaro ng games. So dahil sa hinirit ng nanay ko, nakaka-computer mo yan, naging career ko, at naging business ko pa yung kaka-computer mo yan. Naiintindihan nyo po? It's about perspective Pag sinabi mong kaka-cellphone, baka naman siya nagmo-mobile legend at nag-i-streaming. Tapos maraming stars na nagsisend sa kanya, kumikita siya. Minsan, kaka-cellphone, ang maganda doon, nakakakuha ng information din siya. Kung mahilig siya sa chismis, ibang klase na, di ba? So actually, may mga advantage, disadvantage. So, next, puro ka reklamo, wala ka namang ginawa, mas madali ang buhay ngayon, ganyan ka pa rin. Sino nakaano dito yung depressed? Pag sinabihan kayo, narinig nyo ba sa anak niyo, depressed ako ngayon. May narinig kayo. Anong hinihirit nyo? Yung totoo lang po. Anong sinasabi nyo sa anak? Walaan arte, di ba? Wala namang ganyan noon. Di ba? Ako, to be honest, nagkaroon ng time, may staff ako dati. Kasi may sobrang ako Sabi niya sa akin, sir, that was 1996, depressed ako. Ay, naman ako. Nahirita ko siya tuloy yung hirit na matatanda dati. Pangmayaman lang yung depressed. Di ba? Ganun yung sinabi nila Until yung time na tumama sa akin yung depression. Totoo pala. Totoo siya, actually. No? So parang hindi ka namin pinag-aral, ihiritan ka na. Pinag-aral niyo pa kami kung hindi rin naman, di ba? Parang yung sinabing hindi siya gumaling dahil pinag-aral siya. Di ba?
And versus Gen Z, okay, need to speed this up. Hindi naman po disrespect, may boundary lang po. Gina-justify lang po namin. Di ba? Toxic po ang ganyang mindset kasi open na po ngayon di ba? Because they know their rights. Diba? Hindi po kami tamad. Marami lang ginagawa. Kasi dito, tatrabaho, rarakit doon, kung ano pa, cellphone, meron mga stores, magbebenta sa marketplace, kung ano ng mga ginagawa. Diba? Hindi lahat kayang tiisin. Wala pong masama sa therapy. Eto, based on my experience, yung isang may intern ako, sabi niya, diagnosed siya with bipolar. Sabi niya, gusto ko kumuha ng card kasi may 20% discount Sabi ko, kumuha ka. Ayaw na magulang ko Hindi nila tanggap. So, may gap, Iba yung perspective ng isa. So, pinag-aaral. Okay, next slide. Sige. So, understanding each generation, mahaba-haba po kasi ito. Yung biases, let's understand, no? Of course, Gen Z, yung Gen Z, digital natives po sila, grew up with smartphones, Wi-Fi, social media, TikTok. Other generations like millennials, nag-adapt siya to tech. Kasi inabot, may Friendster, di ba? Papasok yung Facebook, di ba? While yung older, they had to learn yung digital tools. Sobrang late na, no? Okay? So, dinidescribe po natin, when it comes to being progressive, Gen Z, generally more open about, ito po yung talaga maririnig nyo sa kanya, gender equality, mental health, climate change, political issues, more vocal online. Compared to the other generations, still meaning they still want meaning in work, career-driven, value job security. So, diretso lang, di ba? Communication style, ang Gen Z po casual, hindi too formal magsalita. Meme heavy, may emoji, halo-halo, minsan may sarcasm pa yan, o humor. Other generations, more formal, cautious, especially sa professional settings. So doon pa lang, iba na, no? Paano tayo mag-connect? When it comes to identity, ang Gen Z values individuality, authenticity, okay? And creative self-expression, while others tend to conform more on societal expectations and often suppress non-traditional identities. Okay? Pagdating naman sa global, ang Gen Zs, of course, di ba? TikTok, Western influence, halo-halo na yan, slang humor, while the other generations, mas heavy on TV and traditional types of media, tri-media. So, okay. Next. How we can help? Kasi I need to speed this up. Skip ko na lang yung iba kasi mahaba no? So first is, we need to rebrand. Hindi po ibig sabihin nag-work. Yung form of communication dati, effective siya ngayon. Before, we used tri-media. TV, print, and radio. One way po kasi yan. Pag nakinig mo, yun na lang, hindi ka pwedeng sumaba. Unlike with Gen Z, sa social media pwede kayo magsagutan. Minsan live pa yan. Minsan, kung ano yung kinoment mo, sasagutin ko pa ngayon. So mabilis, fast-paced, at interactive, nagpapalitan kagad kayo ng opinions o kukunin nyo, no? Okay? Tsaka, nabalitaan niyo po recently yung Inquirer, nagsasara na yung print na section nila, so titigil na rin. So nagbabago po talaga, no? Digital po talaga. Kaya wala po tayong ibang way. So, rebrand, hindi po nag-work before, mag-work pa rin ngayon. Same with logo, yung mga lumang, syempre kung gusto niyo lumang artista, hindi niyo na magagamit din ngayon. Kasi hindi na siya relevant na di ba? So may panahon po yan. Para din yung shift, ito yung kailangan natin mag-shift into new types of approach or way of thinking kasi hindi na nagiging effective yung older approach natin. And of course, we need to embrace technology po. Actually, hindi lang embrace yan. We need to maximize and utilize yung tools na meron ngayon. Marami nawawalan ng trabaho because may mga AI po tayo. Walang ibang way
kundi to utilize the tool. Otherwise, hindi po magiging relevant yung mga ibang sectors. So marami na po yan, ang mga nagtatanggalan. So, ayan po yung mga kailangan natin. We need to rebrand. So, next slide please. That's why, ito yung ginawa natin, Mandaluyong version 3, Sulong Gen XYZ. Next slide. What can we do? Of course, we need to improve our way of communication. We need to understand their language. Ako, pag may kausap ako, pag business-business, mag-shift ako ng business mode. Pero pag kausap ko Gen Z, ay iba talaga. Pag balahoraan kami. And I think nagiging effective ako dun. Kasi ang tingin nila sa'yo, pag yung language mo, magiging boring ka eh. Hindi po enough yung nilalaman ng sinasabi natin. Iba pa po yung the way natin i-deliver siya. Diba? Kasi baka naman sobrang pagmatalino ka, di ikaw na sasabihin sa inyo. Minsan, paghugutan nyo muna yung emotion eh. Kaya ako nag-start, hugutan mo muna yung emotion, tsaka may deliver yung gusto mo sabihin. Hindi yung sobrang may authority ka kagad. Ayan po ang ayaw ng Gen Z ngayon, yung feeling may authority ka. Kagad. Diba? Open tayo, inclusive. Diba? Pwede naman, I respect your age, pero when it comes to pointing out something or discussing, dapat open po tayo lahat. No? Kasi may kanya-kanyang strength nga eh. Yung soft skills and hard skills po natin. So again, we need to improve our communication. Ayan yung sinasabi ko nga, yung mga older ways, hindi na po nag-e-effect yun. That's why we need to shift our way of communication then and use of technology. Next slide. Sige. Okay. Yung gap natin, of course, that we're bridging from the traditional type of leadership to youth-driven engagement, formal messaging to more conversational, visual, and digital content, and of course, yung authority-led decision to co-creation. Pasok po dun sa goal 4 nyo, yung inclusive. Kailangan magkakasama po, no? Okay? Co-creation, feedback-driven, and yung role natin is to translate yung vision into youth-relevant formats. Next slide. So, what can we do? Of course, be the ambassador with it. Diba? Yung mga departments po kung nasaan tayo, simulan po natin yan. Kung paano, ako sinasabi ko dun sa team din, no? Yung term na what would Surjet do? Kailangan makita natin eh. Kailangan may share, even sa hiring po, ako, sabi ko sa kanila, gusto mo ba ng trabaho o gusto mo yung tinatrabaho? Kasi magkaiba po yun. Kasi kung gusto mo ng trabaho, maraming trabaho dyan. Pero kung gusto mo yung tinatrabaho natin, iba yun. Because that's already shared vision. Diba? Kailangan mahanap po natin yung shared vision ng bawat isa eh. Kumbaga yun eh. Yun yung opening ng gap mo eh. Hindi mo pwedeng ipilit. Ano ba talagang diba? So next is join the digital push, and of course, we need to engage. Mamaya sasabihin ko po kung bakit, Next slide. Because we want to transform Mandaluyong into something. A city that listens, learns, and leads. I think during the whole taking, sinabi po yan nila Mayor, Menchie, and the rest of the na handa nang makinig sila. Kasi otherwise, kung naramdaman po natin yung shift nung last election, mas mararamdaman niyo po yung shift. Kasi napatunayan nila eh. Effective pala ha. Eto tayo ngayon. Mas paramdam natin. Okay? A city that listens, learns, and leads. Inclusive po ba? Tama po ba? Okay? That's why we propose na I don't know, kasi pwede ko na siguro sabihin. Nirebrand namin si Manda and Luyong. Si Manda, nagiging Ate Mans o Timans. Ako si Timans, handang pakinggan ang inyong demands. Tama ba? Diba? Pwede, effective, diba? Kasi dapat, handa siya makinig. It's more on heart. Tapos yun si Kuya Luyong, tawag na naman, Kya, di ba? Kya. Ganyan na ngayon, mga term. Kya. Wala na yung kuya dati, di ba? So, okay, that's Manda version 3, a city that listens, learns, and leads. Next slide. We listen to the youth, learn from innovation and trends. Alam kong napakahirap po niyan, pero there's no other way. No? Doon po talaga tayo papunta eh. Okay?
leads with progressive programs. The next slide. Mandaluyong version 3 is not just a city upgrade, it's a mindset. It's a mindset. A move from tradition to transformation, and the youth are at the front and center. Why? Pwede po natin sabihin, bahala na kayo dyan. But when we talk about legacy, pag may pinag-arapan po tayo, ihihinto mo ba yun o ipapasa mo? Ipapasa po. Kasi lahat naman po tayo naghirap. Mandaluyong. Kung ano yung buuin. From the municipal, naging city, naging top 7. Yun po yung lalim nun Kasi kung hindi po natin ito transfer, yung knowledge natin, sayang yung pinaghirapan natin. Diba? Sa next generation. So we need to do this for the future of Mandaleños. And also, not just for the Mandaleños, and also for every Filipino that calls Mandaluyong their home. Alam niyo po yan, 1.4 million ang nandiyan dyan. So yung impact na pwede natin magawa, diba? Dahil nasa position po tayo to do it dito sa Mandaluyong. So, ikakat ko na po yun, mahaba-habang usapan, I'll end that to sa part ng version 3. So, for sure, magkakaroon ako ng series ng discussion about this because itong topic na to is just to open kung ano ba yung meron ngayon at ano ba yung generations na hinaharap at kakaharapin natin. Okay, yun lang po. Thank you very much. Siguro kung may question na kung may question abang wala pa yan. Nagsisimula na ako mag-transfer ng aking knowledge, di ba? Ay, oo. Kaya lang, ang tigas ng ulo. Alright, maraming salamat mga kaibigan. Palakpakan naman natin Mr. Jet Legaspi. Sir, maraming salamat po sa pag-share ng inyong mga natutunan and of course sa pag-share sa aming LCPC on how to handle yung mga ganitong klaseng scenario. Anyway, tatawagin na natin Sir Marvin Capco para ibigay lang natin yung ating Certificate of Appreciation sa ating speaker. Basahin ko lang yung citation. 11. The Certificate of Appreciation is awarded to for sharing valuable time and insight as a resource speaker in the training on capacity enhancement training on formulation of comprehensive emergency plan for children and retooling of strategies for CFLGA held at the Royce Hotel on July 7 to 9, 2025, given this 9th day of July 2025, Clark, Pampanga, signed by Mr. Deo Urmineta, LCPC Executive Director, and Honorable Carmelita Aguilar Avalos, City Mayor. This Certificate of Appreciation is awarded to Mr. Joselito F. Legaspi. Palakpakan natin si Sir Jet. Maraming salamat once again. And to your team, maraming salamat po sa inyo. At sana makasama pa namin kayo sa mga susunod pa naming mga seminars. Handog pa rin yan ng ating Mayora Menchie Avalos. Silito pala. Thank you, Sir Jet. Maraming salamat. At sa puntong ito, mga kaibigan, ibigay ko ng ating mic sa ating co-chair ng ating Local Council for the Protection of Children, Mr. Marvin Capco, para ma-explain pa sa atin yung iba pang mangyayari bago tayo mag-check out. Sir Marvin? Hi. Halagang moment of truth. Tayo na, di ba? Moment of truth. So, eto na yung mid-year po natin for accomplishment natin for LCPC CFLGA. So, tingnan natin kung as of